Viral ngayon ang sinapit ng isang dating Vice Mayor sa Leyte at ang kanyang anak na dinukot. Makalipas kasi ang ilang araw na paghahanap, natagpuan na lamang ang kaawa-awang mag-ama na wala ng buhay at itinapon sa isang bangin. Ang kwento nga natin ngayon ay tungkol sa viral na insidenteng nangyari sa mag-amang James at Carlo Buhol. Mapagmahal na ama, sipag na negosyante at tapat na lingkod bayan. Ganyan ilarawan ang 60 years old na si James Bohol ng mga taong nakakilala sa kanya nang isinilang nga si James sa Zamboanga del Norte. Bagamat dun siya isinilang, sa bayan ng Abuyog, Leyte na nirahan ang pamilya ni James. Abuyog na rin nagkaroon ng sariling pamilya si James. Si James at ang kanyang asawa nga ay nabiyayaan ng 2 anak na lalaki at 1 anak ng babae. Masaya at nagmamahalan nga ang buong pamilya ni James. Noong unang araw ng taong 2023, isang malaking pagsubok nga ang dumating sa buhay ng pamilya ni James dahil pumanaw ang pinakamamahal niyang asawa. Mula noon, si James na lamang ang naging sandigan ng kanyang mga anak at talagang hands-on itong ama. At bago pa man siya pumasok sa politika, si James ay isa ng businessman. Nagtayo nga siya ng isang private warehouse, logistics at tracking business sa Leyte na naging pangunahing kabuhayan ng kanyang pamilya. Tahimik at walang kaaway. Ganyan nakilala si James ng kanyang mga kapitbahay. Tanging sa mga negosyo lamang ni James at sa kanyang pamilya umiikot ang kanyang buhay. Pero dahil siya ay mabuting puso at may malasakit sa kapwa, naisipan nga ng lalaki na serbisyohan ang kanyang mga kapwa. Si James ay nagdesisyong pumasok sa politika noong taong 2019 at nanalo nga bilang municipal councilor sa ilalim ng partidong PDP Laban. Saksi ang mga constituents ni James sa dedikasyon nito sa serbisyo publiko. At dahil sa kanyang magandang performance, si James ay muling nahalal para sa ikalawang termino bilang konsehal ng taong 2022. At habang siya nga ay konsehal, hinahawakan ni James ang Committee ng Commerce, Industry at Business na malapit sa kanyang puso dahil siya ay isang negosyante. At taong 2023 na nagkaroon ng otomatikong succession sa munisipyo matapos pumanaw ng nakaupong alkalde na si Mayor Lemuel Traya. At dahil nga si James Bohol ang nangunang konsehal noon, opisyal siyang umupo bilang vice-alkalde ng Abuyog. Ginamit nga ni James ang kanyang karanasan upang isulong ang mga polisiya na nagpadali sa pagkuha ng business permit para sa mga maliliit na negosyante sa Abuyog. Mula 2023 hanggang 2025, may mga naging kontribusyon at legislative projects sa sangguniang bayan si James. Isa sa huling ordinansya ni James ay ang Ordinance No. 04 Series of 2025. Layunin nito na ituwid at itaas ang salary grade ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Sa kanyang napakaikling termino, si James ay itinuring na respetadong politiko dahil nakatulong siya upang mapanatili ang kapayapaan at pag-unlad ng kanilang bayan. At taong 2025 nang tumakbo muli si James para muling maging vice mayor bilang independent candidate, ngunit hindi siya pinalad na manalo. Matapos matalo, mapayapa siyang bumalik sa kanyang pribadong buhay at nag-focus na lamang sa kanyang negosyong warehouse at logistics. Katuwa nga ni James sa kanyang negosyo ay ang anak niyang si Carlo James Bohol na mas kilala ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa palayaw na Jimbo, 28 years old. Siya ang nagsilbing kanang kamay ng kanyang ama sa pamamahala ng kanilang family business. Si Carlo ay inilarawan nga bilang isang masipag at dedicated na anak. Araw-araw niyang kasama ang kanyang ama sa kanilang opisina sa Barangay Santa Cruz, Leyte upang pangisiwaan ang mga operasyon ng bodega at pakikipagtransaksyon sa mga kliyente. Malapit si Carlo sa kanyang 2 mga kapatid at inilarawan nga siya bilang protected na kapatid. Mula nga nang umalis na sa politika si James, mas naging tahimik na ang buhay ng Ginoo. Ngunit ang kapayapaan sa buhay ng dating politiko ay nabasag dahil nga sa isang karumal-dumal na krimen. Noong June 27, 2026, bandang 1:00 ng hapon, habang nagtatrabaho ang dating vice mayor at ang kanyang anak sa loob ng kanilang opisina, sapilitan silang tinangay ng 3 armadong mga kalalakihan. Ginamit ng mga lalaki bilang getaway vehicle ay ang isang Mitsubishi Mirage na kanilang nirentahan upang itakas nga kasama ang mag-ama. At kinagabihan nga na nagtaka na ang isa pang anak ni James na si Faye dahil hindi pa umuwi ang kanyang tatay at kapatid. Sinubukan nga ni Faye na kontakin ang kanyang ama at kapatid pero ni isa sa mga ito
ay hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Agad na nagtungo si Faye sa warehouse kung nasaan ang opisina ng kanyang tatay. Ngunit hindi niya dinatnan doon ang kanyang kapatid at ama. At nakausap nga ni Faye ang ilang saksi na nagsasabi nakita nila ang mag-ama na pilit sinakay ng mga lalaki sa isang kotse. At dito na nga nagtungo sa police station si Faye upang iulat ang pagdukot sa nangyari sa kanyang ama at kapatid. Nakiusap din siya at humingi ng tulong sa publiko gamit ang social media. Ayon kay Faye, bandang 4:55 ng madaling araw ng June 28, namataan ang tatlong lalaking dumukot kina James at Carlo sakay ng isang gray na Toyota Hilux. At ang kotse ay sumakay sa MV Melvin Jules na papunta sa Sorsogon. Sinabi nga ni Faye na hindi kasama ng tatlong mga lalaki, sina James at Carlo, nang sumakay ang mga ito sa barko. Ayon sa mga pulis, indikasyon umano na plinano ng mga sospek na umalis papuntang Visayas at naniniwalang sa Luzon sila magtatago matapos ang ginawa nilang krimen. Nanawagan nga si Faye na ipakalat ang kanyang post upang mas maraming makaalam ng pagkawala ng kanyang ama at kapatid. Naglunsad nga ng malawakang manhunt operation ang mga pulis sa buong Eastern Visayas. Trinace nila ang mga sasakyang ginamit ng mga sospek base sa description na binigay ng mga saksi. Naging malaking tulong din ang kuha ng CCTV support kung saan nakita ang ikalawang sasakyang ginamit ng tatlong mga lalaki. Napag-alaman nga ng mga pulis na nirentahan lamang pala ng tatlong mga lalaki ang sasakyan, kanilang ginamit para tangiyin ang dating vice mayor at ang kanyang anak. Ginamit nga ng mga otoridad ang GPS tracking log ng kotseng ito at dito nila natuklasan na dinala ang sasakyan sa barangay Baysay, Samar. At pagdating ng mga pulis sa Samar, malinis na ang sasakyan. Indikasyon na sinubukan ng tatlong mga kalalakihan na burahin ang kahit anong bakas sa kotse. Kabilang banda naman, nagpatuloy naman ang mga pulis at ang pamilya ni James at Carlo upang sila ay hanapin. Patuloy pa din ang panawagan sa social media ng pamilya ng dating BC Alcalde. Subalit ang paghahanap sa mag-ama ay nauwi sa nakakalungkot na katapusan. At June 30, 2026, isang residente nga ng barangay Imelda Silagos, Southern Leyte, ang naglakad sa gilid ng highway. Maya-maya pa may napansing kakaiba ang mga residente sa madamong bahagi ng bangin. Nang kanya itong tingnan maigi, nagulat ang residente dahil tila labi ito ng tao. Agad siyang nagtungo sa police station upang i-report ang kanyang nadiskubri. Kasama nga ang SOCO team, nagtungo sa lugar ang mga pulis at dito nila nakumpirma ang nakita ng residente. Natagpuan ng mga pulis ang dalawang labi ng lalaki. Ang mga ito ay walang iba kundi ang nawawalang dating vice mayor na si James at ang anak niya na si Carlo. Makalipas ang 3 araw na paghahanap, nadiskubre nga ang labi na mag-ama na 55 kilometers ang layo mula sa warehouse kung saan sila dinukot ng tatlong mga kalalakihan. At base sa medico legal ni na James at Carlo, nagtamo ng maraming saksak ang mag-ama na sanhi ng kanilang pagpanaw. Walang pagsidlan ang lungkot ng pamilya Bohol nang nalaman ang kalunos-lunos na sinapit ni na James at Carlo. Kasama ng pamilya na nagluksa ang buong Leyte sa pagkawala ng tapat na lingkod bayan na si James. Hustisya ang kanilang sigaw para sa pamilya Bohol at ang iba pang nagmamahal sa mag-ama. Inilarawan nga si James ng mga residente bilang isang napakabait na tao. Ayon sa kanila, kapag nilalapitan nila ang dating vice mayor upang hinga ng tulong, agad umanong tumutulong ang biktima ng walang pag-aalinlangan. May isang residente namang nagsabi, hindi niya makakalimutan ang kabutihan na ipinamala sa kanya noon ni James. Ayon sa residente, habang walang masakyan at sarado ang mga daan dahil sa bagyong Yolanda, si James na hindi pa opisyal noon ang kusang loob na naghatid sa kanila gamit ang sarili nitong sasakyan hanggang sa kanilang tahanan nang walang hininging kapalit. At bilang pagpupugay sa tapat na paglilingkod ng dating BC Alcalde na si James, ang bandila ng LGU ng Abuyog ay naka-half-mast bilang tanda ng pagluluksa ng kanilang bayan. Pininong hindi marunong manggulo o magtanim ng galit. Gabi ng June 30 habang patuloy na tinutugis ang tatlong mga sospek, na-recover ng mga pulis ang isang abandonadong Toyota Hilux sa Quezon na nakitang sinakyan ng tatlong dumukot sa mag-amang James at Carlo. Kalaunan napag-alaman na ang pagkakilanlan ng mga tatlong sospek. Sinubukan ng mga otoridad na makipagnegosasyon sa pamilya ng tatlong mga lalaki.
At nang hindi ito gumana, pressure na ng mga pulis ang kanilang mga pamilya upang sila ay pasukuin. At kalaunan sumuko na ang tatlong mga lalaki sa police station sa Pasay City. Ang mga dumukot at pumatay sa dating vice mayor at ang kanyang anak ay kinilalang sina Mark James Taboy, 30 years old, may asawa at isang negosyante. Daniel Galsa, 24 years old, at si Kim Solayao, 27 years old. Ang tatlong mga sospek ay parehong residente din ng Samar. Ibiniyahe pabalik ng Leyte ang mga sospek para formal silang kasuhan. July 1, 2026 nang sinabi ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tungkol sa pagkakaaresto ng mga sospek na sina Mark, Riniel at Kim. Ayon sa mga otoridad, inamin ng tatlong mga sospek na sila nga ang paresahang pumasok sa opisina ng dating Vice Mayor na si James. Ayon sa tatlong mga sospek, nagplanuhan talaga nila ang pagdugot kay James. Pero gate nila hindi kidnap for ransom ang kanilang motibo sa krimen at hindi din ito tungkol sa politika. Kalaunan napag-alaman nga na si Mark ang utak sa nangyaring krimen. Inamin ni Mark na ang tanging target lamang dapat ng kanyang grupo ay ang negosyante na si James. Ngunit hindi daw inamin ni James na kanyang anak si Carlo kaya dinamay na nila ang lalaki. Pag-amin ni Mark, dati siyang business partner ng dating vice mayor na si James. Ang negosyo ng suspect at biktima ay pagbebenta ng cooking oil o mantika. Sinabi pa ng mastermind na may malaki siyang utang kay James. Ayon din sa kanya, nagkaroon siya at si James ng malalim na hidwaan dahil sa mga usaping pera na may kaugnayan nga sa kanilang negosyo. Sinabi ng tatlong mga sospek na pinalo nila ang mag-amang biktima ng dumbbell at sinaksak ng paulit-ulit. At base nga sa investigasyon ng PNP, nagbigay si Mark ng isang tseke na nagkakahalagang 555,000 pesos kay James bilang paunang bayad. Pero tumalbog ang tsekeng natanggap ng politiko. At sa kabilangan ng pag-amin ng tatlong mga sospek sa ginawa ng liang krimen, igit nilang self-defense lamang ang nangyari. Ayon kay Mark, nagkaroon sila ni James ng matinding komprontasyon sa loob ng opisina tungkol sa kanyang mga utang at hindi pagkakaunawaan sa kanilang negosyo na mantika. Umantong daw ito sa pisikal na away hanggang sa mapatay nila ang mag-ama. Pinasinungalingan naman ng PNP Anti-Kidnapping Group ang sinasabi ng mastermind na si Mark. Ayon sa kanila, hindi self-defense ang nangyari, napatay ng tatlong mga sospek ang mag-amang James at Carlo. Dahil natagpuan pala ang mag-amang biktimang nakatali ang kanilang mga kamay at may takip ang kanilang mga bibig. Ang mga sospek na sina Mark, Riniel at Kim ay kinasuhan ng kidnapping with 2 counts of homicide. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek sa Leyte habang gumugulong ang kaso laban sa kanila. Ayon nga sa PNP, itinuturing na nilang case close ang kaso na ito matapos umamin ng tatlong mga sospek. Kapag napatunayan sina Mark, Riniel at Kim na guilty sa mga kaso laban sa kanila, maaari silang hatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong na walang parol. Para naman sa ating ikalawang storya, pag-usapan natin ang isa pang politiko na pinaslang ngunit hanggang ngayon ay wala pa ding malinaw na motibo sa krimen. Ang lalaking biktima ay kinilalang si Julio Estoloso, 50 years old. Si Julio ay nagmula sa Aklan, may asawa at 2 mga anak. Ang lalaki ay nakapagtapos ng kursong Political Science at meron din siyang Master in Public Administration. Mapagmahal na asawa at ama, masipag at may mabuting puso. Ganyan ilarawan si Julio ng mga nakakakilala sa kanya. Noon pa man mahilig lang tumulong sa kapwa si Julio. At bago nga pumasok sa politika, si Julio ay isang guro at school principal ng Melchor Memorial School Incorporated. Ilarawan nga si Julio ng kapwa niya guro bilang isang mapag-aruga at mapagkumbabang principal. Tinawag din siyang mind and heart ng paaralan dahil sa kanyang kakayahang gabayan ang mga empleyado ng maayos at tunay na may puso para sa mga estudyante. Noong 2016 na nagdesisyon nga siyang pasukin ang politika. Nanalo nga ang lalaki at naging konsehal ng kanilang lugar. Ayon sa mga constituents ni Julio, siya ay nagsilbi bilang voice of the voiceless. Madali siyang lapitan ng mga karaniwang mamamayan at palaging handang makinig sa hinaing ng mga nangangailangan. Bukod doon, kilala din relihiyoso ang buo niyang pamilya. Noong 2022 nang tumakbo nga si Julio bilang vice mayor ng Ibajay. Pinagkatiwalaan siya ng mga tao at nanalo nga bilang vice alkalde. Inilarawan ng kanyang mga kasamahan sa serbisyo at komunidad, si Julio na isang dedikado, tapat at mapagmahal na lingkod bayan. At dahil sa kanyang background bilang dating guro at school principal,
Malaki ang kanyang naging suporta sa mga policies para sa mga pampublikong paaralan, scholarships at programa sa mga kabataan. At dahil sa ganda ng kanyang nasimulan, para sa kanyang bayan, nagdesisyon siya na muling tumakbo bilang Vice Mayor ng taong 2025. Muli siyang nanalo at nahalal nga para sa kanyang ikalawang termino. Pero ilang buwan matapos niyang umupo sa pwesto, nangyari ang isang trahedya sa loob pa mismo ng munisipyo. August 8, 2025, dumating sa kanyang opisina si Julio pang mag-ulat sa trabaho at simulan ang kanyang mga gagawin. Halos kasabay nito, pumasok na din sa loob ng session hall ang kanyang kaalyado na si Konsehal Mirel Senatin, 43 years old. Lumapit si Mirel sa mga staff at empleyado ng office. Humingi siya ng kopya ng mga lokal na ordinansa na kanyang inakda at naipasa sa kanyang termino. Matapos ngang makuha ang mga dokumento, naglakad si Mirel patungo sa mismong desk kung saan nakaupo ang vice-alkalde na si Julio. Sa harap ng hindi bababa sa 3 empleyadong saksi, ilan na lamang tinanong ni Mirel si Julio na mga katagang, "Vice, anong kasalanan ko sa'yo?" Wala ngang nangyaring anumang pagtatalo, sigawan o provokasyon. Bigla na lamang bumunot ng barel si Mirel at pinagbabaril ang Vice Mayor na si Julio. Matapos ang kanyang pamamaril, mabilis na tumakas si Mirel sa munisipyo, sakay ng kanyang motorsiklo at umuwi sa kanyang bahay. Agad na isinugod si Vice Mayor Julio sa pinakamalapit na ospital. Subalit dahil sa tindi ng mga tinamo niyang pinsala, hindi na siya nakaligtas at idineklara ng wala ng buhay. Mabilis na kumalat ang nangyaring trahedya sa buong lugar. Ikinagbigla nga ng lahat ang nangyaring pagpatay sa vice-alkalde, lalo na at kaalyado niya ang suspect. Sa isang mabilis na follow-up operation ng mga pulis, agad na naaresto si Mirel sa kanyang tahanan kung saan na-recover din ang ginamit niyang baril sa krimen. Ayon sa mga saksi, wala naman silang napansing alitan sa pagitan ng suspect at biktima bago ang insidente. Sinampahan si Mirel ng kasong murder para sa pagpatay niya sa vice-alkaldeng si Julio. Ikinulong siya habang gumugulong ang kanyang kaso. Sinubukan siyang hinga ng salaysay ng media ngunit hindi nagpaunlak ng interview ang suspect. Dahil dito, mas naging palaisipan sa lahat ang motibo niya sa krimen. Ngunit ayon sa ilang mga ulat, may matinding hinanakit si Mirel dahil madalas umano pinuputol o ini-interrupt ni Julio ang kanyang pagsasalita tuwing magkakaroon sila ng mga opisyal na sesyon sa konseho. Ayon sa mga pulis, ang komprotasyon sa pagitan ni Vice Mayor ng suspect na si Mirel ay nag-ugat sa dismissive treatment o umunoy hindi magandang pagtrato at pag-iwas ng biktima sa tuwing nagsasalita ang suspect. Sa ngayon ay wala pa ring tiyak na motibo ang mga pulis kung bakit nga ba pinatay ng konsehal ang kanilang Vice Mayor na si Julio. Napatunayang si Mirel na guilty sa pagpatay sa namayapang vice-alkalde, maaari siyang hatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong na walang parol. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!